Galing tayo sa LTO kasi ang daming nagtatanong sa akin kung pwede na raw gumamit ng improvised plate ng walang authorization letter. Kasi nga raw, may bago daw memo sa LTO na pwede nang gumamit ng improvised plate ng walang authorization letter coming from LTO. So, meron akong part 1 ng ano na yon, ng video na sinasabi ko nung nagparehistro ko, hinihingian ng authorization letter yung mga improvised plate. Pero nga may nag-comment na may bago na daw memo at hindi na daw kailangan ng improvised plate. Basta aanuhin mo lang yung ano nila guidelines. Susundin mo lang yung guidelines, yung kunyari mga font ng ng letters, yung size ng letters, ganon. Basta susunod ka lang daw doon. Anyway, sinadya ko yung LTO. Syempre, para kung magtatanong kasi tayo na sa tao lang rin, eh hindi naman sila authorized para para magsabi at para mag-confirm na hindi na nga gumagamit ng authorization letter sa improvised plate. Sir, sa motor ba, pag may assigned plate ka na, ayun na yung ilalagay sa plaka? Kunin nyo na kung meron. Pero pag wala, Meron pag kami naka-assign na, baka meron eh. Saan sa dealer? pero yung improvised plate, sir, kailangan pa rin ng authorization. Okay. Lagyan mo na lang. May tatanong lang po ako tungkol sa improvised plate. Kailangan pa po ba talaga ng authorization letter sa improvised plate? Kailangan pa talaga. Pa? Naging kayo ng plate number, Sorry? bayad kayo sa LTO ng replacement. Okay. So, kailangan talaga ng letter, sir. Thank you. Kailangan mo pa rin kumuha ng authorization letter kapag gagamit ka ng improvised plate. So, tinanong ko na rin kung meron ka ng designated plate number, ano ang gagawin mo? Ang sabi kasi sa akin sa LTO, usual daw kapag ka ganon, meron ka ng plaka. Kunin mo na lang daw sa kasang pinagbilhan mo. Pero nga ngayon kasi nga, ang nagiging problema, kulang talaga yung plaka. I mean, hindi sila makapag-produce kasi walang plate na paglalagyan. Anyway, hindi talaga makapag-produce ng LTO ng plate number kasi nga walang materyales. Sinabi niya nga na ganon, puntahan mo na kasi kapag may assigned plate ka na raw, meron ka na rin daw plaka nun. Puntahan mo na sa kasa yung plaka mo. So, para sa akin lang naman, no, kung sakaling wala ka pang physical plate at meron ka ng assigned plate, ang para sa akin, ang pinakamagandang gawin mo ay yung MB plate mo na lang muna yung gamitin mo. I mean, yung MB plate number yung gamitin mo. Bakit ka mo? Kasi nga, ayun, siguradong approve yung temporary plate. Approve siyang gamitin ng walang authorization letter. Tapos may nagsabi rin sa akin na kapag may plate, assigned plate ka na daw, ayun na rin ang ilalagay mo sa sa papagawa mong plaka. Ngayon, kung may assigned plate number ka na, ang sabi, ano mo daw yan, i-follow up mo na yung plaka mo sa kasa. Dahil daw, sigurado daw yon may plaka ka na.
Ngayon, sabihin na natin na wala ka talagang physical plate na makukuha sa kasa. I suggest na gamitin mo na lang yung MB file mo na temporary plate para siguradong hindi ka nagagamit ng authorization letter. At meron din naman nag-comment na sabi daw sa kanya ng police, kapag ka may assigned plate number, ayun na ang gagamitin. So, andun na tayo. Kung hindi mo ginamit yung assigned plate number mo, pakita mo na lang yung ORCR mo. Kasi hindi naman natin kasalanan na wala tayong plaka na mailagay sa mga motor natin. Wala kasi talagang production. Ngayon, kung init na init ka at gusto mo nang magkaroon ng plate number mo mismo at gusto mong magpagawa ng improvised plate, kung ayaw mong kuha ng authorization letter, ano na yon? Risk mo na yon. Kasi ang pagkakaano ko talaga, sa akin lang, ang pagkakaintindi ko, hindi pa rin talaga pwedeng gumamit ng improvised plate na walang authorization letter. Anyway, kinonfirm ko naman sa LTO at ganun din naman yung sagot nila. So easy lang, darating rin yung plaka nyo. Tsaka wala namang masama siguro kung ano yung nakalagay sa likod mo, kung MB file ba yan na, 'di ba? Hindi ko nga alam kasi kung bakit namadali natin yung plaka kung meron ka namang temporary plate. Parehas din naman yun eh. Hindi naman nakakadagdag sa bilis yung yung plate number mo mismo ang ilalagay, di ba? Nakakabilis ba sa ano yon? Nakadagdag cc ba yon? Ang 150cc mo ba pag nilagayan mo ng plaka mo talaga eh, nagiging 160cc na yung motor mo. I mean, ang sa akin lang naman, tsagayin nyo na lang muna yung temporary plate kung ayaw yung kumuha ng authorization letter. Yun lang naman, di ba? Darating rin yan. Sa mga nagtatanong, kung yung regarding nga daw sa memo na nilabas ng LTO na pwede nang gumamit improvised plate na walang authorization letter. Negative. Anyway, nag-research din naman ako tungkol dyan. Wala talaga akong makita. Ang lumalabas talaga, kailangan mo pa rin ng authorization letter kung gagamit ka ng improvised plate. So, yun lang. Ganun pa rin ang sagot. Hindi pa rin pwede gumamit ng improvised plate na walang authorization letter. Galing na yan sa LTO mismo. Bawal po gumawa ng sariling plaka. Ang natukoy ko po doon po sa nabanggit ko ay dalawang uri po ng plaka. Meron po tayong temporary plate at meron rin po tayong improvised plate. Pero nais ko lang po ulitin ulit, bawal po mag-print ng sariling plaka. Ano po ba yung temporary plate na nabanggit ko? Yung temporary plate po na nabanggit ko, ito po yung plate na kinakabit po sa brand new motor vehicle at ito rin po yung plate na kinakabit sa brand new motorcycle. Pag bumili po ang isang tao ng brand new, bago po ilabas sa kasa yung motor o yung kotse, kinakabitan po siya ng dealer ng temporary plate. Ang laman po nung detalye ng temporary plate para po sa motor vehicle ay yung conduction sticker. Tugma po yun. Ang laman po ng temporary plate sa mga motor naman po ay yung motor vehicle file number. Ano po ba yung improvised plate? Yung improvised plate po, ito po yung existing na kotse na po, existing na motor na. Pero, either nawala po yung plaka ng motor, nawala po yung plaka ng kotse, or di naman po mutilated na, luma na po yung plaka ng kotse, luma na po yung plaka ng motor. Di naman po, hindi na po mabasa yung plate number. Ano po yung gagawin ng tao? Ito po yung binanggit ko na improvised plate. Hindi naman po kasi pwede.
gumamit ng kotse, gumamit ng motor na walang plaka. Rule po natin yan. Bawal po gumamit ng motor or kotse ng walang plaka. Yun lang, ride safe. Adios!